Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng misteryo, luha, at di matatawarang pagmamahal. Sabi nila, may mga himig na kayang magbalik ng alaala. Pero paano kung ang isang himig mula sa nakaraan ay hindi lang magbalik ng gunita, kundi magbukas din ng mga lihim na 7 taon nang nakabaon sa limot? Ito ang kwento ng isang pamilyang sinubok ng tadhana at ang kantang magiging susi sa kanilang muling pagbubuo. Ang katahimikan sa loob ng private jet ni Kael del Rosario ay isang uri ng karangyaan na mabibili ng pera. Sa taas na 40,000 talampakan mula sa lupa, ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng makina at ang malamig na tinig niya na nagbibigay ng utos sa kabilang linya ng video call. I want the acquisition papers on my desk by Monday morning. No excuses. We are not paying a premium for incompetence. Nakatutok ang kanyang mga mata sa screen ng laptop kung saan 6 na executive ang sabay-sabay na tumatango, baka sa kanilang mga mukha ang takot at paggalang. Si Kael del Rosario, sa edad na 39, ay hindi lang isang bilyonaryo. Siya ay isang hari sa sarili niyang imperyo, isang mundong gawa sa bakal, salamin, at mga numerong hindi nauubos. Ngunit sa likod ng matigas na ekspresyon at mamahaling damit, ang kanyang mga mata ay may bakas ng isang kalungkutang hindi kayang punan ng kahit anong yaman. Natapos ang tawag, muling bumalik ang katahimikan, ngunit hindi ito nagtagal. Mula sa kabilang bahagi ng cabin, nagsimulang umalingaw-ngaw ang isang yak. Sinundan pa ito ng isa pa. Ang kambal niyang anak, na 6 na buwan pa lamang ang edad, ay sabay na nagising. Ang tunog na yon, para kay Kael, ay mas malakas pa sa ugong ng eroplano. Ito ang tunog ng kanyang kahinaan, ang paalala sa nag-iisa niyang kabiguan. Agad na lumapit ang 2 yaya, sinubukang patahanin ang mga sanggol. Inalo, kinarga, binigyan ng gatas, ngunit lalo lang lumakas ang kanilang pag-iyak. Napapikit si Kael at mariing hinilot ang kanyang sentido. Kaya niyang patakbuhin ang isang multibilyong kumpanya, pero hindi niya kayang patahanin ang sarili niyang mga anak. Ang bawat iyak nila ay parang isang tinik na tumutusok sa puso niya, isang tanong na paulit-ulit. Nasaan ang ina ninyo? 7 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Diwa. 7 taon ng mga gabing walang tulog, mga araw na puno ng paghahanap, at isang pusong unti-unting namanhid sa sakit. Ang kambal ay bunga ng kanilang huling pag-asa, isinilang sa pamamagitan ng surrogacy, gamit ang huling alaala ni Diwa na naiwan sa isang laboratorio. Sila na lang ang natitirang piraso niya sa mundo. At ngayon, umiiyak sila na para bang nararamdaman din nila ang pagkaulila. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na anino ang dahan-dahang lumapit. Isang batang babae. Marahil ay nasa 7 taong gulang na nakasuot ng simpleng bestida. Galing siya sa upuan ng staff sa likuran, anak ng isa sa mga flight attendant. May pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. "Excuse me po," mahinang sabi ng isa sa mga yaya, akmang haharangin ang bata. Ngunit bago pa man niya ito magawa, huminto ang bata sa tapat ng mga duyang kinalalagyan ng kambal. Tinitigan niya ang mga ito, at sa isang paraan na hindi maipaliwanag ni Kael, tila kumalma ng bahagya ang pag-iyak ng mga sanggol. At pagkatapos, kumanta ang bata. Isang himig na simple, mahina, at puno ng lambing. "Tulog na, aking tala, sa gabing payapa. Ang buwan at bituin, sa'yo'y magbabantay." Parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang buong sistema ni Kael. Bawat tibok ng puso niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang kantang iyon, ang mga salitang iyon, hindi. Imposible. Iyon ang kantang kinatha ni Diwa. Ang kantang para lang sa kanila.
Ang kantang kinakanta niya para kay Kael tuwing hindi siya makatulog dahil sa bigat ng mundo. Walang sino man ang nakakaalam ng kantang yon. Walang sino man. Dahan-dahan, himala, tumahan ng kambal. Napalitan ng mahimbing na paghinga ang kanilang mga hikbi. Nakatitig lang sila sa batang babae na parabang kinikilala ang himig na naririnig. Nang matapos ang kanta, tumingin ang bata diretso kay Kael. Ang kanyang mga mata, malalalim at kulay kape, katulad ng mga mata ni Diwa, ay tila nakikita ang kaluluwa niya. Nanginginig na lumuhod si Kael sa harap ng bata, hindi alintana ang mamahaling niyang pantalon na dumidikit sa sahig ng eroplano. Hinawakan niya ito nang marahan sa balikat. Sa saan mo naririnig ang kantang yon? Tanong ni Kael. Basag ang kanyang boses. Sinong nagturo sa'yo niyan? Hindi sumagot ang bata. Tinitigan niya lang si Kael. Isang tingin na puno ng mga sekretong hindi para sa edad niya. Please, Ineng, sabihin mo sa akin. Pagmamakaawa ni Kael. Ang pagiging hari ng korporasyon ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ng isang lalaking desperadong naghahanap ng kasagutan. We are now beginning our descent. Please return to your seats and fasten your seatbelts. Ang boses ng piloto mula sa intercom ang pumutol sa sandali. Agad na lumapit ang ina ng bata, ang flight attendant, at marahang hinila ang anak palayo. Pasensya na po, sir. Tala, halika na. Tala, pati ang pangalan. Isang pangalan na laging binabanggit ni Diwa. Kung magkakaanak tayo balang araw, Kael, gusto ko siyang pangalan ng Tala. Para kahit gaano kadilim, lagi siyang magiging gabay natin. Gusto niyang sumigaw, pigilan sila, ngunit ang kanyang katawan ay tila napako sa sahig. Pinanood niya lang silang bumalik sa kanilang upuan. Nang lumapag ang eroplano sa private hangar, nagkaroon ng kaunting kaguluhan. Ang kanyang mga tauhan ay abala sa pag-aayos ng kanyang pagbaba. Ang mga yaya ay maingat na kinukuha ang kambal. Ilang segundo lang siyang nawala sa konsentrasyon. Ilang segundo lang. Paglingon niya sa likuran, wala na sila. Mabilis siyang tumakbo palabas ng eroplano, patungo sa lounge ng airport. Hinanap ng kanyang mga mata ang bulto ng isang batang babae at isang babaeng nakauniporme. Doon, sa dulo ng pasilyo, sa gitna ng maraming tao, nakita niya sila. Ang batang si Tala, hawak ang kamay ng isang babaeng hindi niya ina. Hindi ito ang flight attendant. Isang babaeng mas matanda, nakasuot ng simpleng damit at may takip sa mukha. Mabilis silang naglakad, papalayo, hanggang sa nilamon sila ng karamihan. Tala! Sumigaw si Kael. Isang sigaw na puno ng 7 taong pagdurusa at isang bagong pag-asang biglang ipinagkait. Ngunit walang lumingon. Ang kanyang boses ay nawala sa ingay ng paliparan. Hindi siya nag-isip. Tinakbo niya ang pasilyo, bumabangga sa mga taong may hila-hilang maleta, hindi pinapansin ang kanilang mga inis na reklamo. Excuse me, padaan! Sigaw niya, ang kanyang karaniwang malamig na kontrol ay ganap ng naglaho. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng batang iyon at ang himig ng kantang gumising sa natutulog niyang kaluluwa. Ngunit pagdating niya sa lugar kung saan niya huling nakita ang mga ito, wala na sila. Parang bula. Nagpalinga-linga siya. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa kaliwa, isang mahabang pila para sa immigration. Sa kanan, isang escalator pababa sa baggage claim. Saan sila nagpunta? Paanong ganoon kabilis? Kinuha niya ang kanyang telepono, nanginginig ang mga kamay habang dinadial ang numero ng pinuno ng kanyang seguridad. Marco, sabi niya, halos hindi makahinga. Lockdown this entire wing, now. Sir, may problema po ba? Sagot ng boses sa kabilang linya, nagtataka. Huwag ka nang magtanong. I want every exit sealed. Review all CCTV footage from Hangar 7 to the main terminal in the last 5 minutes. Hanapin ninyo ang isang batang babae, around 7 years old, wearing a white dress.
Kasama niya ang isang matandang babae na nakasuot ng face mask at balabal. I don't care who you have to call. The airport authorities, the police, kahit sino. Walang makakalabas sa terminal na ito hanggat hindi ko sila nahahanap. Ibinaba niya ang tawag at napasandal sa malamig na pader. Pinipilit pakalmahin ang sarili. Ang mga tao ay dumaraan sa harap niya. Mga mukhang hindi niya nakikita. Mga boses na hindi niya naririnig. Ang tanging umuulit-ulit sa kanyang isipan ay ang kantang iyon. Tulog na, aking tala. Ang himig na iyon. Ang boses ni Diwa. 7 taon niyang sinubukang ibaon. Salimot ang sakit. Pero sa isang iglap, hinukay ito ng isang maliit na bata. Sino ang batang iyon? Bakit alam niya ang kanta? At bakit? Sa isang saglit na pagtitig niya sa mga mata nito, pakiramdam niya ay nakita niyang muli ang babaeng pinakamamahal niya. Isang tanong ang biglang sumibol sa kanyang isipan. Isang tanong na parehong nagbigay sa kanya ng matinding takot at hindi masukat na pag-asa. Diwa, buhay ka ba? Ang katahimikan ng kanyang pag-iisip ay binasag ng pagdating ni Marco at ng 2 pang security personnel. Sir, on it na po kami. The airport police are cooperating. Nakuha na namin ang paunang footage. Hindi sumagot si Kael. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Ang ekspresyon ng isang desperadong asawa ay muling napalitan ng bakal na determinasyon ng isang CEO. Tumingin siya sa direksyon kung saan nawala si Tala. Find her. Utos niya. Ang bawat salita ay may bigat. Find that child. Whatever it takes. Ang command center sa ilalim ng mansyon ni Kael del Rosario ay ang puso ng kanyang imperyo. Dito, ang mga pader ay mga dambuhalang screen na nagpapakita ng real-time data mula sa stock market, mga satellite feed at ngayon, bawat anggulo ng CCTV footage mula sa Ninoy Aquino International Airport. Ang hangin ay malamig at puno ng mahihinang pag-click ng mga keyboard. 10 sa pinakamagagaling niyang tech analyst ang mabilis na nagtatrabaho. Ngunit para kay Kael, ang lahat ay kumikilos ng napapakabagal. I-replay ang footage mula sa Gate 14, timestamp 1542. Utos ni Kael, ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa isang particular na screen. Zoom in. Enhance the resolution on the woman's face. Sa screen, isang malabong imahe ng babaeng may takip sa muka ang lumitaw. Akay-akay si Tala papalayo. Ang bawat frame ay sinusuri. Ang bawat pixel ay pinipiga para sa impormasyon. Ngunit ang anino, mula sa isang poste at ang mababang kalidad ng video, ay naging kalaban nila. Wala sir, sabi ng lead analyst. Baka sa boses nito ang pag-iingat. Nawala sila sa blind spot na ito. Paglabas nila sa kabilang anggulo, wala na sila. Sinuri na namin ang lahat ng footage sa mga exit, sa parking lot, kahit sa mga service hallway, para silang naglaho. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ang salitang naglaho ay umalinggaw-ngaw sa isipan ni Kael, katulad ng salitang ginamit ng mga investigador 7 taon na ang nakalilipas. We're sorry, Mr. Del Rosario. The fire was too intense. Your wife? She vanished without a trace. Napapikit siya ng mariin. Ang kabiguan ay isang damdaming hindi pamilyar sa kanya. Sanay siyang makuha ang lahat ng gusto niya. Ngunit ang 2 pinakamahalagang tao sa buhay niya, parehong kinuha sa kanya sa paraang hindi niya maintindihan. Ang pagtitig niya sa malabong imahe sa screen ay nagbalik sa kanya sa isang alaala. Isang anino mula sa nakaraan na kasing labo at kasing sakit. Ang hangin sa loob ng laboratorio ni Diwa ay amoy ozone at mga kemikal na hindi pamilyar kay Kael. Palagi siyang namangha sa mundong ito ng kanyang asawa. Isang mundo ng mga beakers, komplikadong makina, at mga sulat kamay na formula na para sa kanya ay ibang lengguwahe. Ngunit sa gabing iyon,
Ang hangin ay hindi lang amoy agham, amoy ito takot. Hindi mo naiintindihan, Kael, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Habang inaayos niya ang mga folders sa kanyang mesa, may mga taong gustong kunin ang amnestia. Gusto nilang gawin itong isang bagay na mapanganib. Nakasandal si Kael sa hamba ng pinto, nakahalukip-kip, isang nangiti ng pagkayamot sa kanyang mga labi. Kagagaling lang niya sa isang matagumpay na business deal sa Hong Kong. Pagod siya at wala sa mood para sa mga tinawag niyang akademikong paranoia ng kanyang asawa. Diwa, mahal ko, sabi niya sa tonong ginagamit sa isang batang nag-aalala sa halimaw sa ilalim ng kama. Walang sino man ang makakakuha ng kahit ano mula sa'yo. Ang Liwanag Innovations ay pag-aari ko. Ang bawat patent ay nasa ilalim ng pangalan mo, pero protektado ng kumpanya ko. Walang makakagalaw sa'yo. Hindi ito tungkol sa pera o sa patent, Kael. Ito ay tungkol sa control. Giit ni Diwa, humarap ito sa kanya. Bakas sa kanyang mga mata ang isang desperasyon na hindi pinansin ni Kael noon. Si Silas, nag-iiba na siya. May mga pag-uusap siyang ginagawa sa likod ko. May mga taong militar na bumibisita sa kanya. Si Professor Aguilar, Diwa, he's your mentor. Tinulungan kanyang itayo ang lahat ng ito. Sagot ni Kael. Ang pagkayamot sa kanyang boses ay unti-unti nang nagiging inis. Baka naman napapagod ka lang. Masyado ka nang nalulunod sa trabaho mo. Ang sakit sa mga mata ni Diwa ay isang bagay na dadalhin ni Kael hanggang sa kanyang huling hininga. Ang tanging hinihiling ko lang ay makinig ka. Maniwala ka sa akin. Lumapit si Kael at hinawakan ang kanyang mga balikat. Pinoprotektahan kita, Diwa. Pinoprotektahan ko ang pamilya natin. Iyan ang ginagawa ko. Nagtatayo ako ng pader sa paligid natin para walang makapasok. Magtiwala ka sa akin. Marahang inalis ni Diwa ang kanyang mga kamay. Ang pader na sinasabi mo, Kael, bulong niya. Baka hindi lang pala kalaban ang hindi makapasok. Baka pati ang katotohanan. Iyon ang huli nilang pag-uusap. Kinabukasan, natanggap niya ang balita tungkol sa pagsabog. Idinilat ni Kael ang kanyang mga mata. Ang command center ay pareho pa rin, ngunit para sa kanya, ang buong silid ay napuno ng multo ng kanyang pagsisisi, ang yabang niya, ang pagiging kampante niya, ang paniniwalang ang pera at kapangyarihan niya ay sapat na. Si Diwa ay humingi ng tulong at ang ibinigay niya ay pagwawalang bahala. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Hindi pinansin ang tawag ni Marco. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng mansyon ay mabigat. Dumiretso siya sa isang pinto sa dulo ng kanlurang bahagi ng bahay. Isang pinto na hindi niya binubuksan ng madalas. Pagpasok niya, ang amoy ng lavender at lumang libro ang sumalubong sa kanya. Ang kwarto ni Diwa. 7 taon, ngunit walang nagbago. Ang mga libro ay nasa parehong ayos sa estante. Ang isang tasa ng tsa ay nakapatong pa rin sa kanyang bedside table. Ang mantsa sa ilalim nito ay isang permanenteng paalala. Para itong isang museo, isang dambana, sa isang buhay na biglang natapos. Dahan-dahan siyang lumapit sa walk-in closet. Binuksan niya ito. Naroon pa rin ang lahat ng kanyang mga damit, nakasabit na para bang babalik siya anumang oras para magbihis. Kinuha niya ang isang simpleng puting blusa na paborito nitong suotin sa bahay. Niyakap niya ito at isinubsob ang kanyang mukha sa tela. At doon, sa gitna ng katahimikan ng nakaraan, naramdaman niya ang amoy nito. Isang bahagyang halimuyak na nanatili sa kabila ng paglipas ng panahon. Sa isang iglap, bumigay ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Walang tunog, walang hikbi. Ngunit ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Isang tahimik na pag-amin sa sakit na 7 taon niyang kinikimkim. Sir? Ang boses ni Marco mula sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis niyang pinunasan ang isang luhang hindi niya namalayang pumatak.
Inayos niya ang kanyang sarili, isinabit pabalik ang blusa, at humarap na muli bilang si Kyle Del Rosario, ang bilyonaryo. "What is it?" tanong niya. Malamig ang kanyang tono. "Sir, alam kong sabi namin wala kaming nakita." Simula ni Marco, may hawak na tablet. Pero may isang bagay, isang maliit na detalye. "Spit it out, Marco." Ang flight attendant na nagdeklara kay Tala bilang anak niya. Peke po ang records, wala siyang anak. Halatang ginamit lang siya. Pero huminga ng malalim si Marco. Nang sinubukan naming i-cross-reference ang facial scan ng mata ng babae sa lahat ng database na may access tayo, nakakuha kami ng isang partial match. Lumapit si Kyle. Ang kanyang atensyon ay ganap ng nakuha. Tumugma ito sa isang lumang employee file mula sa Liwanag Innovations, mula pa po noong nagsisimula pa lang ito. Patuloy ni Marco, iniabot ang tablet kay Kyle. Isang retiradong nurse. Ang pangalan niya ay Althea Jimenez at ayon sa file niya, sir, nag-aalangan si Marco. "Ano?" Diin ni Kyle. Siya po ang nakatalaga bilang pinakamalapit na personal na katulong ng asawa ninyo. Wala pang 30 minuto, matapos makuha ang pangalan ni Althea Jimenez, ang ugong ng ilisi ng pribadong helicopter ni Kyle Del Rosario ay gumising na sa isang payapang baryo sa Laguna. Ang kanyang mundo ay kumikilos sa bilis ng data transfer. Ang paghihintay ay isang konseptong hindi niya tinatanggap. Mula sa bintana, tanaw niya ang maliliit na bahay na napapaligiran ng luntiang palayan. Isang tanawing napakalayo sa gubat ng bakal at salamin na kanyang kaharian. Nang lumapag ang helicopter sa isang bakanting lote na mabilis na nasecure ng kanyang mga tauhan, si Kyle mismo ang unang bumaba. Ang amoy ng basang lupa at sariwang hangin ay iba sa inaasahan niya. Ngunit wala siyang panahon para damhin ito. Isang direksyon lang ang nasa isip niya. Ang bahay ni Althea Jimenez ay payak. Gawa sa kahoy at yero, may malinis na bakuran kung saan nakasampay ang mga damit na bagong laba. May mga tanim na halaman sa paso at isang matandang aso na tumahol saglit bago muling humiga sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ito ang larawan ng kapayapaan. Isang kapayapaang malapit ng sirain ng kanyang pagdating. Siya mismo ang kumatok sa pinto. 3 magkakasunod, malakas at may diin. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang edad, 50 ang lumabas. May kunot sa noo. Siya nga, ang mukha sa lumang employee file. Nagulat ito nang makita kung sino ang nasa harap ng kanyang tahanan. At ang pagtataka ay mabilis na napalitan ng takot. Ginoong Del Rosario, bulong ni Althea, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. "Kailangan ko kayong makausap, Ginang Jimenez," sabi ni Kyle, diretsahan at walang paligoy-ligoy. Agad na umiling si Althea at akmang isasara ang pinto. "Paumanhin po, pero nagkakamali yata kayo ng bahay. Wala po akong kilala." Ngunit bago pa niya maisara, napigilan ito ng kamay ni Kyle. Hindi ito marahas, ngunit matatag. "Alam nating pareho na hindi ako nagkakamali," sabi ni Kyle. Ang kanyang boses ay bumaba. Mas seryoso. "Ang batang si Tala, ang kantang iyon, ang asawa ko. Alam kong may alam kayo." Namutla si Althea. Ang takot sa kanyang mga mata ay nahaluan ng panik. "Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Umalis na po kayo. Kung hindi ay tatawag ako ng pulis." Ang dating Kyle ay marahil magagalit, magbabanta, gagamitin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang Kyle na nakatayo roon ay iba na. Ang Kyle na yon ay natutong ang kapangyarihan ay may hangganan. Naalala niya ang mga mata ni Diwa sa huli nilang pag-uusap. Puno ng sakit dahil sa kanyang pagwawalang bahala. Hindi na niya uulitin ang pagkakamaling iyon. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binawi ang kanyang kamay sa pinto.
Itinaas niya ang dalawang palad, isang senyas ng pagsuko. Ang kanyang buong postura ay nagbago. Nawala ang CEO. Ang naiwan ay ang asawa. Hindi po ako naparito bilang si Kyle Del Rosario, ang may-ari ng Liwanag Innovations, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahinahon na. Puno ng isang kahinaang ngayon lang niya ipinakita. Nandito po ako bilang isang asawa na 7 taon nang nagluluksa at bilang isang ama. Mula sa bulsa ng kanyang coat, kinuha niya ang kanyang telepono. Ipinakita niya kay Althea ang isang litrato sa screen. Ang kambal. Mahimbing na natutulog sa kanilang mga duyan, magkadikit ang mga ulo. Ito po ang mga anak namin ni Diwa. 6 na buwan. Hindi na sila nakilala ng ina nila. Patuloy ni Kael. May basag sa kanyang boses. Kanina sa eroplano, umiiyak sila. Walang makapagpatahan. Pero si Tala, kinantahan niya sila at tumahan sila. Alam ninyo kung bakit Ginang Jimenez? Dahil sa dugo nila, sa kaluluwa nila, naroon ang himig ng kanilang ina. Napatingin si Althea sa litrato ng kambal at pagkatapos ay sa mga mata ni Kael, nakita niya ang hindi mapapantayang sakit doon. Ang pader na itinayo ng takot sa paligid ng puso ng matandang nurse ay nagsimulang gumuho. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Parang awa niyo na. Pagmamakaawa ni Kael, ang huling piraso ng kanyang yabang ay tuluyan ng natibag. Kung may pagmamahal kayong natitira para kay Diwa, sabihin ninyo sa akin ang totoo. Buhay pa ba siya? Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Althea. Dahan-dahan, tumango siya. Isang salita lang, ngunit para kay Kael. Iyon ang pinakamahalagang salita sa buong mundo. Isang salita na muling nagpatibok sa puso niyang matagal nang namanhid. Sumenya si Althea na pumasok siya. Ang loob ng bahay ay kasing simple ng labas nito. Naupo si Kael sa isang silyang gawa sa yantok, habang si Althea ay pumasok sa isang maliit na silid. Pagbalik niya, may dala na siyang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Simple, walang disenyo, ngunit para kay Kael, hawak nito ang buong universo. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nila. Buhay siya, Ginoo, sabi ni Althea, nanginginig ang boses. Nang mangyari ang pagsabog, alam na niyang mangyayari iyon. Si Tala, ipinagkatiwala niya sa akin bago pa man ang lahat para ilayo siya sa panganib. Nasaan siya? Nasaan sila ngayon? Tanong ni Kael, hindi na makapaghintay. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon, sagot ni Althea. Ang tanging bilin niya ay alagaan si Tala at hintayin ang araw na ito. Ang sabi niya, huminto si Althea. Inaalala ang eksaktong mga salita. Huwag mong hahanapin si Kael. Hayaan mong siya ang makahanap sa'yo. Dahil sa araw na mangyari iyon, iyon ang patunay na handa na siyang makinig. At sa araw na yon, ibigay mo ito sa kanya. Itinulak ni Althea ang kahon palapit kay Kael. Nanginginig ang mga kamay ni Kael habang inaabot ito. Ang bigat nito ay tila bigat ng 7 taong paghihintay. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, hindi isang sulat ang laman, hindi isang litrato. Ang laman nito ay 2 bagay lamang. Isang maliit, itim na USB flash drive at isang kapirasong papel na nakatupi. Binuksan niya ang papel. Nakasulat dito, sa pamilyar na sulat kamay ni Diwa, ay iisang linya lamang ng mga letra at numero na walang kahulugan sa kanya. 7 Tala, B737 Althea Himig. Ang command center ni Kael ay muling naging sentro ng kanyang mundo. Ngunit ngayon, hindi na ito tungkol sa paghahanap sa isang multo. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng isang pinto na 7 taon nang nakasara. Nakaupo siya sa harap ng pangunahing terminal. Ang itim na USB ay nasa kanyang kamay, malamig at mabigat. Sa tabi niya, ang piraso ng papel na may sulat kamay ni Diwa. 7 Tala, B737 Althea Himig. Hindi ito isang simpleng password. Ito ay isang kwento.
Isang mensahe. Marco, i-isolate mo ang terminal na ito. No network connections, in or out. Physical connection only to the drive. Utos ni Kael. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Ito ang kalma bago ang isang bagyo. Isinaksak niya ang USB. Isang solong encrypted file ang lumitaw sa screen. Humihingi ito ng password. Ang kanyang mga daliri ay nag-hover sa ibabaw ng keyboard. Bawat piraso ng kodigo ay isang piraso ng kanilang nakaraan. 7 taon, ang haba ng kanyang impyerno. Tala, ang kanilang anak. Ang bituing nagbigay liwanag. B-737, ang modelo ng kanyang eroplano, kung saan nagsimula ang lahat. Althea, ang mensahero, ang tapat na kaibigan. Himig, ang kanta, ang susi. Tinipan niya ang password. Enter. For a moment, nothing happened. Then, the file unlocked. Isang media player ang bumukas. Isang video file. Nanginginig ang kamay ni Kael habang pinipindot ang play. Ang screen ay naging itim sa loob ng ilang segundo bago dahan-dahang nagkaroon ng imahe. Isang babae. Nakaupo sa isang simpleng silid. Ang likod niya ay isang pader na gawa sa semento. Ang ilaw ay malungkot. Ang puso ni Kael ay tila huminto sa pagtibok. Si Diwa. Ngunit hindi ito ang diwang naaalala niya. Ang diwa sa kanyang alaala ay may mga matang nagniningning sa talino at pagmamahal. Ang babae sa screen ay mas payat, mas matanda ng higit sa 7 taon. May mga linya ng pagod at pag-aalala sa paligid ng kanyang mga mata. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang apoy. Ang determinasyon na hindi kayang patayin ng panahon. Tumingin ito diretso sa kamera na para bang nakikita siya nito sa kabilang panig ng panahon at distansya. At nagsalita ito. Kael, ang kanyang boses, garalgal at puno ng emosyon, ngunit walang duda na sa kanya. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay gumana ang plano ko. Ibig sabihin, nakita mo na siya. Tumulo ang isang luha mula sa mga mata ni Kael. Isang bagay na hindi na nangyari sa loob ng maraming taon. Patawarin mo ako. Mahal ko. Patuloy ni Diwa, ang sakit ay bakas sa kanyang bawat salita. Patawarin mo ako sa 7 taon na ipinagkait ko sa'yo. Ngunit kailangan kong gawin. Kailangan kong paniwalain ang lahat na patay na ako para mabuhay ang anak natin. Ang hininga ni Kael ay naipit sa kanyang lalamunan. Anak natin. Ang pagsabog. Hindi yun aksidente. Isang palabas lang yun para makatakas ako. Para maitago ko si Tala dahil meron siyang gustong kunin sa kanya. At sa akin. Ang mukha ni Diwa ay tumigas. Ang kalungkutan ay napalitan ng galit. Si Silas. Si Silas Aguilar. Kael, nilinlang niya tayong lahat. Ang amnestia, ang gamot na nilikha ko para makatulong sa mga may Alzheimer's, gusto niyang gawing armas. Isang armas na kayang bumura ng alaala, kayang kontrolin ang isipan ng tao. At si Tala, ang anak natin, siya ang susi. Mayroon siyang natural na immunity. Ang dugo niya ang kailangan niya para gawing perpekto ang formula. Ang pangalan ni Silas ay tumama kay Kael na parang isang sampal. Si Silas, ang kumpare niya, ang mentor ni Diwa, ang taong kasama niyang uminom ng alak 1 linggo lang matapos ang pagkamatay ni Diwa, nag-aalok ng pakikiramay. Isang ahas. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, Kael. Babala ni Diwa mula sa screen. Ang kapangyarihan niya ay mas malalim kaysa sa inaakala mo. Binuo ko ang mensaheng ito para bigyan ka ng babala at para ibigay sa iyo ang tanging pag-asa natin. Ang kompletong data ng amnestia at ang formula para sa antidote nasa loob ng drive na ito, naka-encrypt sa DNA sequence ni Tala. Siya ang buhay na susi. Sa parehong sandali, sa isang penthouse suite sa Makati, hawak ni Silas Aguilar ang isang kopita ng mamahaling red wine. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad mula sa kanyang floor-to-ceiling na bintana.
Ang Vivaldi's Winter ay marahang tumutugtog sa background. Ang kanyang mukha ay kalmado, sopistikado. Ang maskara na isinuot niya sa loob ng maraming taon. Tumunog ang kanyang telepono. Isang encrypted line. "Anong balita?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may lamig. "Boss," sabi ng boses sa kabilang linya, may bahid ng pag-aalala. "May problema. Si Del Rosario." Natuntun niya ang nurse, si Althea Jimenez. Huminto ang pag-ikot ng wine sa kopita. Sa isang iglap, nawala ang Vivaldi. Nawala ang mga ilaw ng syudad. Ang tanging naroon ay ang lamig. Ang maskara ay nagsimulang magkaroon ng lamat. "Paano?" tanong ni Silas. Mahina ngunit puno ng panganib. "Hindi kami sigurado, boss. Pero nagpunta siya doon kanina lang. Nakaalis na siya. Pero 7 taon?" Bulong ni Silas sa sarili. Bago tumawa ng mahina. Isang tawang walang kagalakan. 7 taon ng maingat na pagpaplano. At ang munting diwa, kahit sa kabilang buhay, ay may huling alas pa pala. Tumayo siya at lumakad palapit sa bintana. Tinitingnan ang sariling refleksyon sa salamin. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang bagay na masama at walang awa. Ang plano ni Diwa ay nagsisimula ng gumalaw. Ang pagpapakita ng bata sa eroplano, hindi iyon aksidente. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Kung gayon, sabi ni Silas sa telepono, ang kanyang boses ay ganap ng nagbago. Matigas, walang kaluluwa. Panahon na para tapusin ang mga hindi natapos na gawain. Ang nurse, alisin mo siya sa equation. Anong ibig ninyong sabihin, boss? Gawin mong aksidente. Utos ni Silas. Isang malungkot na aksidente sa gas stove. Walang dapat maiwang bakas. Naiintindihan mo? Opo, boss. Masusunod. Ibinaba ni Silas ang tawag. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Akala mo ba kaya mo akong talunin, Diwa? Bulong niya sa salamin. Ngayon, mapipilitan kang lumabas sa pinagtataguan mo. Pabalik sa command center. Ang video ni Diwa ay natapos sa isang babala na nagpatindig ng balahibo ni Kael. Mag-iingat ka, Kael. Huwag mong maliitin si Silas. Palagi siyang nauuna ng isang hakbang. Biglang naputol ang video, napalitan ng static. Tila doon na ito nagtatapos. Nakatulala si Kael sa screen, ang kanyang isip ay nagpoproseso ng lahat. Si Diwa ay buhay. May anak sila. Si Silas ay isang traidor, isang halimaw. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, tumunog ang telepono ni Marco. Kinausap niya ito sandali. At nang lumingon siya kay Kael, ang kanyang muka ay puno ng pagkabahala. "Sir." "Ano yon?" tanong ni Kael. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin umaalis sa static ng screen. "Sir, tumawag po ang Laguna PNP. May natanggap silang ulat." Huminga ng malalim si Marco. Isang pagsabog po sa baryo kung nasaan si Ginang Jimenez. Ayon sa paunang investigasyon, gas leak daw po. Ang mga salita ni Diwa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, malinaw at nakakakilabot. Palagi siyang nauuna ng isang hakbang. Doon na pagtanto ni Kael, ang laro ay hindi pa nagsisimula. Sa katunayan, matagal na itong nagsimula. At sa unang galaw pa lang, natalo na siya. Ang balita ng pagkamatay ni Althea ay hindi isang babala. Ito ay isang sentensya. Naunawaan ni Kael na ang bawat lugar na kilala niya, ang kanyang mansyon, ang kanyang opisina, ang bawat sulok ng kanyang dating buhay ay isa ng bitag. Ang kalaban niya ay hindi lang nauuna ng isang hakbang. Ito ay tila isang Diyos na nakikita ang lahat. Isang oras matapos ang tawag ni Marco, si Kael ay nasa loob na ng isang itim. Armored na SUV na walang plaka, humahagibis sa kahabaan ng SLEX. Sa likod, tahimik na nakaupo si Tala sa isang car seat, yakap-yakap ang isang maliit na backpack. Nakuha siya ng mga tauhan ni Kael mula sa isang handler, ang Peking Flight
attendant sa isang pre-arranged na lokasyon. Ang lahat ay bahagi ng masalimuot na plano ni Diwa. Isang planong ngayon ay nasa bingit ng pagkabigo. May nakasunod sa atin, sabi ni Kael sa built-in communicator. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa side mirror. Isang itim na sedan. 2 kilometro na silang binubuntutan nito. Masyadong malinis, masyadong matiyaga. Hindi ito ordinaryong sasakyan. "Copy, sir," sagot ni Marco mula sa kasunod na decoy vehicle. "Kami na po ang bahala." "Negatibo. Huwag kayong gagawa ng komosyon. Sundin niyo lang ang plano." Sa isang tiyempong perpekto, lumipat ng lane si Kael. Ang decoy vehicle na kamukhang-kamukha ng sa kanya ay nanatili sa gitna. Ang itim na sedan, gaya ng inaasahan, ay sumunod sa decoy. Lumingon si Kael kay Tala. Ang bata ay nakatingin lang sa bintana. Tila walang kamalay-malay sa panganib. Ngunit nakita ni Kael ang paghigpit ng hawak nito sa strap ng backpack. Nararamdaman niya. Mabilis na iniliko ni Kael ang SUV sa isang masikip na exit, dumaan sa ilalim ng isang overpass at nawala sa daloy ng trapiko ng syudad. Ang laro ng pusa at daga ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, gagawin niya ang lahat para siguraduhing siya ang pusa. Ang safe house ay isang nondescript na condominium unit sa isang mataong lugar sa Pasig. Walang nakakaalam ng pag-aari niyang ito maliban sa kanya. Walang pangalan, walang papeles. Binili niya ito gamit ang isang shell corporation. Maraming taon na ang nakalipas para sa mga panahong gusto niyang takasan ang mundo. Hindi niya akalain na literal niya itong gagawin. Pagpasok nila, ang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ang unit ay Spartan. Isang sofa, isang maliit na kusina, isang kwarto. Ang alikabok ay manipis na nakabalot sa mga kasangkapan. Ito ay isang mundong napakalayo sa karangyaan na kinalakihan ni Kael. Isinara niya ang pinto at nilock ito ng 3 beses. Nang humarap siya, nakita niya si Tala na nakatayo sa gitna ng sala, maliit at tila nawawala sa kalakihan ng espasyo. Ang awkward na katahimikan sa pagitan nila ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng panganib sa labas. Sila ay mag-ama, ngunit sila ay 2 estranghero. "Gay, gutom ka na ba?" tanong ni Kael. Ang unang salitang naisip niya. Dahan-dahang tumango si Tala. Napagtanto ni Kael ang isang simpleng katotohanan. Wala siyang ideya kung ano ang kinakain ng isang 7 taong gulang. Sa buong buhay niya, may mga taong laging nag-aasikaso ng mga bagay na ito para sa kanya. Nagtungo siya sa kusina at binuksan ang ref o walang laman. Maliban sa ilang bote ng tubig at isang garapon ng pampalasa na matagal nang expired, napabuntong hininga siya. Nakita niya ang isang maliit na pantry. Mayroon itong ilang delata at isang supot ng bigas at mga itlog. "Okay," bulong niya sa sarili. "Itlog. Kaya kong magluto ng itlog." Sa sumunod na 10 minuto, ang bilyonaryong si Kael del Rosario ay natutong muli kung paano gamitin ang isang kalan. Ang una niyang sinangag ay nasunog. Ang pangalawa ay hilaw. Ngunit sa pangatlo, sa wakas, nagawa niya. Nagprito rin siya ng itlog. Habang naghahanda siya, pasulyap-sulyap siya kay Tala na tahimik na naupo sa hapagkainan. Pinapanood ang bawat galaw niya. Inilapag niya ang isang plato ng kanin at itlog sa harap nito. Simpleng-simple. Isang pagkain ng kahihiyan para sa isang lalaking sanay sa mga Michelin star restaurant. Ngunit nang tikman ito ni Tala at tumingin sa kanya, isang tingin na walang salita, ngunit puno ng pasasalamat, naramdaman ni Kael ang isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang tagumpay. "Ikaw po ba?" Mahinang tanong ni Tala matapos ang ilang subo. "Ang daddy ko?" Ang tanong ay tumusok sa puso ni Kael. Lumuhod siya sa tabi ng upuan nito para magkapantay ang kanilang mga mata. "Oh, anak,"
Sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyong hindi niya nais ipakita. Ako nga. Hindi na muling nagsalita si Tala, ngunit sapat na iyon. Ang yelo sa pagitan nila ay nagsimulang matunaw. Matapos kumain, kumuha si Tala ng ilang piraso ng papel at mga krayola mula sa kanyang backpack at naupo sa sahig para mag-drawing. Iniwan siya ni Kael sandali. Iniisip na ito ay isang paraan para maaliw ang bata. Siya naman ay abala sa pag-setup ng isang secure na laptop para subukang i-decrypt ang data na iniwan ni Diwa. Ilang oras ang lumipas. Nang balikan niya si Tala, hindi mga bahay at bulaklak ang iginuguhit nito. Ang papel ay puno ng mga komplikadong diagram, mga hexagonal na istruktura na konektado ng mga linya, mga simbolo ng chemical at mga notasyon sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw nang may katiyakan na para bang kinokopya niya ang isang bagay na nasa harap niya lamang. Nabitawan ni Kael ang hawak niyang tasa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Ang iginuguhit ni Tala. Iyon ang isa sa mga slide na mabilis na nag-flash sa video ni Diwa. Isang detalyadong molecular structure ng amnesia. Imposibleng makabisado yon sa isang panood lang. Maliban na lang kung, Tala, sabi ni Kael, dahan-dahang lumalapit. Saan mo nakita yan? Sa video po ni Mami Diwa. Sagot ng bata, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Nakita ko po kanina nung pinanood ninyo. Eidetic memory. Isang alaala na kayang kumuha ng perpektong larawan ng kahit anong makita. Ito pala ang ibig sabihin ni Diwa. Si Tala ay hindi lang susi dahil sa kanyang dugo. Siya ang buhay na blueprint. Pinagmasdan ni Kael ang drawing. Bawat detalye ay perpekto. At pagkatapos, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Itinuro ni Tala ang isang partikular na simbolo sa gitna ng isang komplikadong chain reaction. Isang kakaibang hexagonal na simbolo na may bilog sa gitna. Nakita ko na po yan dati, sabi ni Tala sa isang inosenteng boses sa ibang lugar. Napatingin si Kael sa kanya. Saan anak? Itinigil ni Tala ang pagguhit at tumingala kay Kael. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Sa singsing po ng lalaking laging dumadalaw kay Mami Diwa. Yung lagi po siyang pinapaiyak. Nanigas si Kael. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Sinong lalaki? Tanong niya. Pinipilit na maging kalmado. Inilarawan ni Tala ang singsing, ginto. May itim na bato sa gitna at sa ibabaw ng bato nakaukit ang simbolo, ang parehong simbolo na iginuhit niya, ang simbolo ng kanilang lumang unibersidad, ang sagisag ng departamento kung saan nagsimula sina Diwa at Silas Aguilar, ang simbolo sa singsing, ang sagisag ng unibersidad. Ang dalawang detalyeng yon mula sa isang inosenteng bata ay naging susi na nagbukas sa silid ng mga multo sa nakaraan ni Kael matapos niyang siguraduhin na mahimbing nang natutulog si Tala sa nag-iisang kwarto ng safe house. Ginugol ni Kael ang buong magdamag sa harap ng kanyang secure na laptop. Hindi na siya ang amang natututo palang magluto ng itlog. Ngayong gabi, siya muli ang hari ng kanyang imperyo, isang imperyo ng impormasyon. Sa ilang keystroke, binuksan niya ang mga lumang server ng Del Rosario Corp, hinukay ang mga digital na archive, at sinimulang pagtagpi-tagpiin ang isang puzzle na matagal na niyang dapat binuo. Ang pangalan ni Silas Aguilar ay paulit-ulit na lumitaw. Mga email, mga ulat, mga research proposal. Sa simula, ang mga ito ay puno ng papuri para kay Diwa. A once-in-a-generation mind. Sulat ni Silas sa isang email kay Kael noon. Humihingi ng pondo para sa laboratorio. Si Diwa ay hindi lang estudyante ko, Kael. Itinuturing ko siyang anak. Ngunit habang lumalalim ang paghahanap ni Kael, nag-iiba ang tono. Nakita niya ang mga draft ng research paper kung saan ang pangalan ni Silas ay unti-unting umuusog
mula sa dulo ng listahan ng mga contributor, papunta sa gitna, hanggang sa maging pangunahing may akda. Nakita niya ang mga financial request para sa mga kagamitang walang kinalaman sa Alzheimer's research, mga kagamitang mas angkop sa military-grade psychological studies, mga kahilingang inaprubahan niya noon nang hindi man lang binabasa ng maigi. Magtiwala ka sa akin, sabi niya noon kay Diwa. Ngunit ang totoo, ang tiwala niya ay ibinigay niya sa maling tao. Ang pinakamasakit na natuklasan niya ay isang mahabang email thread sa pagitan ni Diwa at Silas, ilang linggo bago ang pagsabog. Diwa: Professor, I cannot in good conscience proceed with this line of inquiry. The ethical implications are too dangerous. Amnesia was meant to heal, not to erase. Silas: My dear Diwa, you are being naive. Science is neither good nor evil. It is a tool. And the greatest tools have the most varied applications. Huwag mong hayaang limitahan ng takot ang iyong henyo. Diwa: This is not genius. This is a perversion of my work. I am shelving the project. I will inform Kael in the morning. Silas: I strongly advise against that. Kael is a businessman. He will not understand the nuances of our work. Let us discuss this in person. Just the two of us. For old time's sake. Ang email na yon, ang petsa, iyon ang gabi bago ang pagsabog. Si Diwa ay hindi lang nag-aalala. Siya ay nakikipaglaban. At sa labang yon, iniwan niya itong mag-isa. Ang galit na naramdaman ni Kael ay isang apoy na gumapang mula sa kanyang tiyan pataas sa kanyang dibdib. Isang galit na hindi lang para kay Silas, kundi para na rin sa kanyang sarili. Ang bawat email, bawat dokumento ay isang sampal sa kanyang mukha, isang paalala ng kanyang pagkabulag. Sa gitna ng kanyang paghahanap, isang alaala ang bumalik. Isang bagay na sinabi ni Diwa noon na binalewala lang niya. May mga kopya ako ng lahat ng original notes ko, Kael, just in case. Nakatago lang sila sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Saan nagsimula ang lahat? Hindi sa Liwanag Innovations, kundi sa maliit at luma nilang laboratorio sa universidad. Isang desperadong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Mapanganib, padalos-dalos, ngunit kailangan niyang gawin. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niya ng armas laban kay Silas. Hating gabi, ang universidad ay tahimik at halos walang tao. Gamit ang isang lumang ID at ang kanyang impluwensya, madaling nakapasok si Kael sa campus. Ang bawat hakbang niya sa mga pamilyar na pasilyo ay isang pagbabalik sa nakaraan. Naalala niya ang mga panahong sinusundo niya rito si Diwa. Dala-dala ang paborito nitong kape. Naalala niya ang ningning sa mga mata nito habang ikinukwento ang kanyang mga natutuklasan. Mga alaala na ngayon ay nababahiran ng pait ng katotohanan. Ang lumang chemistry building ay madilim. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan na sumisilip sa matataas na bintana. Ang amoy ng alikabok at formaldehyde ay hindi nagbago. Natagpuan niya ang laboratorio. Ang pinto ay nakakandado, ngunit para sa isang taong kayang mag-lockdown ng isang airport. Ang isang lumang pinto ay hindi hadlang. Sa loob, ang lahat ay nababalot ng alikabok. Ang mga kagamitan ay nakatabo ng puting kumot. Tila walang gumagamit nito sa loob ng maraming taon. Sa isang iglap, para siyang bumalik sa panahon. Halos makita niya si Diwa, nakaupo sa lumang stool, nakasubsob sa kanyang mikroskopyo. Nakatago lang sila sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Saan? Saan niya itatago ang pinakamahalaga niyang sikreto? Inilibot ni Kael ang kanyang paningin. Mga cabinet, mga drawer, masyadong halata. Kailangan ay isang lugar na personal, isang lugar na siya lang ang makakaisip. Ang kanyang mata ay napako sa isang malaking aparador ng mga aklat sa gilid, mga lumang textbook at scientific journal. Ngunit may isang hilera na iba. Mga paboritong libro ni Diwa, hindi tungkol sa agham, kundi mga nobela. Pride and Prejudice, 100 Years of Solitude, The Little Prince,
Isa-isa niyang hinila ang mga ito. At sa likod ng librong The Count of Monte Cristo, isang kwento tungkol sa paghihiganti at mga lihim, naramdaman niya ang isang guwang. May isang loose panel sa likod ng estante. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang maliit at nakatagong espasyo. At sa loob, naroon sila. Isang salansan ng mga notebook na may asul na takip. Ang kanyang mga orihinal na tala. Ang kanyang sulat kamay. Ang katibayan ng kanyang henyo at ng pagnanakaw ni Silas. Hinawakan niya ang isang notebook. Sa pagbuklat niya sa unang pahina ang kanyang puso ay napuno ng pag-asa at pananabik. Ito na. Ito na ang armas na kailangan niya. Finding something interesting, Kyle. Ang boses na yon, malamig, pamilyar, at puno ng pagkutya. Dahan-dahang lumingon si Kael, nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang silweta ay nababalot ng dilim, ay si Silas Aguilar. Nakapamulsa siya, may isang ngingiti sa kanyang mga labi. At sa likod niya, dalawang lalaking nakaitim. Nag-echo sa tahimik na laboratorio ang isang mabagal, madiin, at mapanuyang palakpak. "Bravo," sabi ni Silas, dahan-dahang humahakbang palapit sa liwanag. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay ng isang mangangaso na sa wakas ay na-corner na ang kanyang biktima. "To be honest, I'm impressed. I never thought you had it in you. Akala ko, hanggang boardrooms ka lang." "Silas," sabi ni Kael, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong habang mahigpit niyang hinawakan ang notebook. "Hayaan mo akong hulaan," patuloy ni Silas, tila naglalaro. "Ang mga lumang love letters ni Diwa? O baka naman ang kanyang obra maestra? Ang maskara ng isang mabuting kaibigan at kagalang-galang na propesor ay tuluyan ng natanggal. Ang kaharap ni Kael ngayon ay ang halimaw na matagal nang nagtatago sa liwanag. Ang hangin sa loob ng laboratorio ay biglang kumapal, naging mabigat at mahirap hingahan. Ang amoy ng alikabok ay napalitan ng amoy ng panganib. Si Kael ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang katawan ay tensyonado. Ang notebook ni Diwa ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Ito na dapat ang kanyang sandata. Ngunit ngayon, ito ay naging paalala ng kanyang pagkatalo. "Paano?" tanong ni Kael. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ito tanong ng pag-usisa, kundi isang pag-amin na muli. Naunahan na naman siya. Isang mapagmataas na nangiti ang sumilay sa labi ni Silas. "Kael, Kael, Kael, akala mo ba ang isang bilyonaryo lang ang kayang maglagay ng mga mata at tainga kahit saan?" Lumakad siya palapit. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay umalingaw-ngaw sa sahig. "Ang unibersidad na ito ay teritoryo ko. Bawat security guard, bawat janitor, may utang na loob sa akin. Nalaman ko ang pagdating mo bago ka pa man makababa sa kotse mo." Ang bawat salita ni Silas ay isang patalim na lalong bumaon sa kumpiyansa ni Kael. Napagtanto niya na ang laban na ito ay hindi patas. Siya ay isang isda na sumubok lumaban sa lupaing pag-aari ng isang buwaya. "7 taon, Silas," sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay puno ng pigil na galit. 7 taon kang nagpanggap na kaibigan ko. Nakikiramay. Tinulungan mo pa akong mag-set up ng foundation sa pangalan niya. Para saan? Performansya, Kael. Ang mundo ay isang entablado. Sagot ni Silas, itinaas ang kanyang mga kamay na para bang ipinapaliwanag ang isang simpleng konsepto sa isang bata. "At kailangan kong gampanan ang papel ko ng mahusay, ang nagluluksa at tapat na kasamahan. Habang sa likod ng entablado, dahan-dahan kong binubuo muli ang obra maestra ng asawa mo, ang obra na dapat ay sa akin." Ang kalmadong tono niya ay biglang nagkaroon ng laso ng inggit. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy.
Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na ang sarili mong estudyante, ang batang tinuruan mo ng lahat, ay mas magaling sa'yo? Si Diwa, meron siyang likas na talino na hindi kayang pantayan ng sipag. At iyon, itinuro niya ang notebook sa kamay ni Kael. Iyon ang pruweba. Iyon sana ang magiging legacy ko. Ngunit ipinagkait niya iyon sa akin. Ipinagkait niya iyon sa agham. Agham? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Kael. Ang paggawa ng armas para sa mga terorista at korap na gobyerno? Agham ba ang tawag mo doon? Pagpatay ng mga inosenteng tao? Pagbura ng kanilang pagkatao? Para saan, Silas? Para sa pera? Ang pera ay isang kaaya-ayang epekto lamang, sabi ni Silas. Iwinala ang tanong. Ang tunay na premyo ay kapangyarihan. Ang kapangyarihang hubugin muli ang mundo. Isipin mo, Kael, isang mundo na walang masasamang alaala. Isang mundo kung saan ang mga sundalo ay hindi na nakakaramdam ng trauma. Isang lipunan na kayang kalimutan ng mga pagkakamali nito at laging sumusunod sa leader. Isang perpektong mundo. Isang mundo ng mga puppet. Duro ni Kael. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Silas. Ang kanyang mga mata ay nanlamig. Kunin niyo na yan. Utos niya sa 2 tauhan. Sumugod ang mga ito. Sinubukan ni Kael na lumaban. Ibinato niya ang isang mabigat na libro sa isa at sinuntok naman ang isa pa. Ang adrenaline at galit ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaasahan. Ngunit kulang ito. Siya ay isang negosyante, hindi isang manlalaban. Madali siyang napigilan. Pinilipit ang kanyang mga braso sa likod at walang awa siyang inihagis paluhod sa sahig. Kinuha ng isa sa mga tauhan ang notebook mula sa kanyang kamay. Lumapit si Silas at pinulot ang isang lumang stool. Naupo siya sa harap ni Kael. Tinitingnan siya mula sa itaas. Ang kanyang mukha ay pununo ng pagkasuklam. Ang yabang mo, Kael, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Palagi kang ganyan. Ang tingin mo sa sarili mo, mas mataas ka sa lahat dahil lang sa pera mo. Akala mo, ang lahat ng bagay ay nabibili. Akala mo, naprotektahan mo si Diwa sa mga pader ng mansyon mo. Pero ang totoo, ikaw ang nagtulak sa kanya sa panganib. Ang pagiging kampante mo ang pumatay sa kanya. Hindi siya patay, sagot ni Kael habang nagpupumiglas sa pagkakahawak sa kanya. Isang dahan-dahang kinadahang ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Silas. Tama ka. Sa ngayon. Nanigas si Kael. Oo, Kael. Alam ko. Alam kong buhay siya. Sa tingin mo ba, hahayaan ko lang ang pinakamahalaga kong asset na mawala? 7 taon ko na siyang hinahanap. At salamat sa'yo. Salamat sa paglabas ng munting tala. Nagbigay ka sa akin ng bagong trail. At ngayon, hawak ko na siya. Sinungaling, sigaw ni Kael. Talaga ba? Hinugot ni Silas ang kanyang telepono. May pinindot siya. At pagkatapos ay itinapat ang screen sa mukha ni Kael. Isang live video feed, isang pamilyar na mukha. Si Diwa, nakatali sa isang upuan sa loob ng isang silid na mukhang laboratorio, ngunit mas moderno, mas high-tech. May mga pasa siya sa mukha, ngunit ang kanyang mga mata, kahit may bakas ng takot, ay nagliliyab pa rin sa pagsuway. Ang hangin ay tuluyang nawala sa mga baga ni Kael. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Diwa, bulong niya. Huwag kang mag-alala, sabi ni Silas, ibinulsa ang telepono. Malapit na kayong magkita, isang masayang family reunion. Mula sa kanyang bulsa, kumuha si Silas ng isang maliit na hiringgilya na may lamang malinaw na likido. Ibinigay niya ito sa isa sa kanyang mga tauhan. Anong gagawin ninyo? Tanong ni Kael. Ang takot ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang sistema. Isang maliit na pampatulog lang, sagot ni Silas. Tumatayo na. Para hindi ka na mag-abala sa biyahe. Mahaba-haba ang lalakbayin mo patungo sa Isla Escondida.
Habang papalapit ang tauhan na may hawak na hiringgilya, nagpumiglas si Kael sa huling pagkakataon gamit ang lahat ng natitira niyang lakas. Ngunit huli na, naramdaman niya ang matalim na tusok sa kanyang leeg. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang mga ugat, sinusundan ng isang nakakaparalisang bigat. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mga tunog sa paligid ay humihina. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, lumuhod si Silas sa kanyang tabi. Ang mukha nito ang huling bagay na nakita niya. "Huwag kang mag-alala," bulong ni Silas sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay amoy tagumpay at lason. "Sisiguraduhin kong gising ka kapag nagsimula na ang eksperimento para mapanood mong mabuti habang sabay na binubura ang alaala mo at ng anak mo." Ang kanyang selda ay hindi isang madilim na Bartolina. Ito ay isang kasinungalingan. Ang mga pader ay puting-puti, ang sahig ay makintab, at ang hangin ay malinis, at may amoy ng antiseptic. Sa isang sulok, may isang komportableng kama. Sa isa pa, isang mesang puno ng mga scientific journal. Ito ay isang laboratorio, isang gilded cage na idinisenyo para ipaalala sa kanya ang mundong ninakaw sa kanya. Ngunit para kay Diwa Serrano, ang lugar na ito ay hindi bilangguan. Ito ay isang chessboard. At matagal na siyang naghihintay na gawin ang kanyang huling galaw. Kalmado siyang nakaupo sa kama. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ngunit ang kanyang isip ay abalang-abala. Hindi siya nagdarasal para sa isang himala. Nirerepaso niya ang bawat linya ng code, bawat pasilyo sa blueprint, bawat kahinaan ng kanyang kalaban. Ang kahinaan ni Silas ay iisa lang, ngunit ito ay malaki. Ang kanyang pagmamataas. Naniniwala siyang nahuli na niya ang kanyang reyna. Hindi niya alam na ang reyna mismo ang nagpahuli. Sa isang maliit at halos hindi mapansing siwang sa pagitan ng dalawang wall panel, isang hibla ng fiber optic cable ang kumikinang. Ito ang kanyang mata sa labas. Isang kamera na mas maliit pa sa butil ng bigas, na siya mismo ang nagtanim 6 na buwan na ang nakalipas sa kasagsagan ng isang system upgrade na buong pagmamalaking ipinagmalaki sa kanya ni Silas. Sa isang maliit at improvised na screen na tinatago niya sa ilalim ng kanyang kutsyon, nakikita niya ang lahat. Nakikita niya si Silas na naglalakad sa control room, puno ng kumpiyansa, nagbibigay ng mga utos habang pinapanood niya ang ahas na sumira sa kanyang buhay. Isang alaala ang bumalik sa kanya, isang alaala na nagbibigay sa kanya ng lakas sa pagtatamok. 3 taon na ang nakalipas sa maliit na bahay ni Althea sa Laguna. Ang amoy ng nilagang manok ay pumupuno sa hangin. Nakaupo si Diwa sa sahig sa harap ng isang 4 na taong gulang na tala na abala sa pagguhit. Ang buhok ni Tala ay nakatali sa 2 tirintas at ang kanyang dila ay bahagyang nakalabas, isang tanda ng kanyang matinding konsentrasyon. Ang bawat pagbisita niya sa kanyang anak ay isang ninakaw na sandali ng kaligayahan, isang mapanganib na laro na kailangan niyang gawin para mapanatili ang sariling katinuan. Hinaplos ni Diwa ang buhok ng bata. "Anak," mahinang sabi niya. "Po, Mami Diwa," sagot ni Tala. Hindi inaangat ang tingin mula sa papel. "Gusto mo bang maglaro tayo ng isang secret game?" Biglang napatingala si Tala. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwa. "Anong game po?" "Isa itong memory game. Pero ito ang pinakamahalagang laro sa buong mundo. It's our special secret." Kinuha ni Diwa ang isang piraso ng papel at nagsimulang magsulat ng mga nota ng musika. "May ituturo akong kanta sa'yo. Isang napakagandang kanta. At kailangan mong kabisaduhin ang bawat nota, bawat salita, ng perpekto. Hindi mo pwedeng kalimutan, kahit kailan. Okay ba yon?" Tumango si Tatala. Ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso at sinimulan ni Diwa na kantahin ng himig. "Tulog na, aking tala." Hindi lang ito isang simpleng oyayi. Bawat nota,
ay may katumbas na numero. Bawat salita ay isang variable. Ang pagkakasunod-sunod ng mga taludtod ay isang command sequence. Ang tono, ang pagtaas, at pagbaba ng himig ay ang encryption key. Ito ay isang komplikadong algorithm na isiniksik niya sa anyo ng isang kanta. Para sa mga bata, isang Trojan horse na papasok hindi sa isang computer, kundi sa puso ng kanyang anak. Ang kantang ito tala, sabi ni Diwa, hinawakan ang mukha ng anak. Hindi lang ito kanta, ito ang susi ni Mommy. Kapag kinanta mo ito sa tamang lugar at sa tamang panahon, magbubukas ito ng isang napakalaking pinto. At sa likod ng pintong iyon, doon tayo muling magkikita ng daddy mo. Hindi pa lubos na naiintindihan ng bata ang lahat, ngunit nakita ni Diwa ang determinasyon sa mga mata nito. Ang perpektong alaala ni Tala, ang regalong minsan ay itinuring niyang isang panganib, ay ngayon ang kanilang pinakamalakas na sandata. Kasalukuyan, Isla Escondida. Idinilat ni Diwa ang kanyang mga mata. Ang sakit mula sa mga pasa sa kanyang mukha ay isang paalala ng kanyang interogasyon kanina, ngunit hindi niya ito ininda. Ang sakit na pisikal ay walang-wala, kumpara sa sakit ng 7 taong pagkawalay. Tumingin siya sa kanyang hidden screen, at doon nakita niya isang helicopter ang papalapag sa helipad ng isla. Mula rito, kinaladkad ng 2 tauhan ni Silas ang isang lalaking walang malay. Kahit malayo at malabo ang imahe, kilala ni Diwa ang tindig na yon. Ang paraan ng pagbagsak ng buhok nito, si Kael. Isang matinding kirot ang tumagos sa kanyang puso, isang halo ng sakit at pag-asa. Sakit, dahil ang lalaking mahal niya ay nasa kapahamakan dahil sa kanya. Pag-asa, dahil sa wakas, narito na siya. Ang huling piyesa ng chessboard ay nailagay na sa pwesto. Napansin niya sa screen na abala ang halos lahat ng gwardiya sa pagdating ni Kael. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Mabilis ngunit maingat. Kinuha niya ang isang maliit na circuit board na binuo niya mula sa mga piyesa ng isang lumang scientific calculator at isang digital na orasan. Ang kuryente, mula sa baterya ng smoke detector na maingat niyang tinanggal. Dumapa siya sa sahig at idinikit ang aparato sa isang metal plate sa ilalim ng kanyang kama. Isang plate na alam niyang direktang konektado sa pangunahing electrical grid ng pasilidad. Hinawakan niya ang 2 exposed na wire. Ito na. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Para sa iyo ito, Tala. Para sa iyo, Kael. At pinagdikit niya ang 2 wire. Isang bahagyang kislap. Walang tunog. Ngunit alam niyang gumana. Isang maikling power surge, hindi sapat para patayin ang buong sistema. Ngunit sapat para magpadala ng isang signal, isang pre-programmed command na naghihintay sa loob ng network ng isla sa loob ng maraming buwan. Ang Trojan horse ay nagising na. Sa control room, isang maliit na icon na matagal nang natutulog sa isang sulok ng main monitor ang bahagyang kumurap. Walang sino man ang nakapansin. Ang icon na yon ay nagsimulang mag-replicate, magtago sa mga system log at maghintay. Hinihintay nito ang huling activation key. Ang himig. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang selda. Pumasok si Silas, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Magandang balita, Diwa. Sabi niya na para bang ibinabalita ang isang masayang anibersaryo. Dumating na ang asawa mo at mayroon pa akong isang sorpresa. Ang munting Tala ay parating na rin. Hindi ba't nakakatuwa? Isang kompletong family reunion bago ang grand finale. Hindi kumibo si Diwa. Tinitigan niya lang si Silas. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmadong pagsuway. Ang pagwawalang kibo niya ay tila mas lalong nagpainis kay Silas. Bakit Diwa? Walang luha? Walang pagmamakaawa? Tanong niya, lumalapit.
Huwag kang mag-alala. Mamaya bibigyan kita ng maraming dahilan para umiyak. Tumalikod si Silas at naglakad palabas. Ihanda ang main lab. Dalhin dito ang 2 Del Rosario. Utos niya sa mga gwardiya sa labas. Oras na para sa isang demonstration. Nang magsara ang pinto, dahan-dahang tumayo si Diwa. Inayos niya ang kanyang damit. Inayos niya ang kanyang buhok. Hindi ito ang kilos ng isang bihag na naghihintay ng kanyang katapusan. Ito ang kilos ng isang reyna, naghahanda para sa kanyang huling mapagpasyang laban. Alam niyang malapit na si Tala at alam niyang oras na para kumanta. Ang unang bumalik kay Kael ay ang tunog. Isang mahinang, paulit-ulit na beep, katulad ng sa isang life support machine. Pagkatapos ay ang amoy, antiseptic at malamig na hangin mula sa aircon. At sa huli, ang paningin. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag ay nakakasilaw nang masanay ang kanyang paningin. Isang imahe ang unti-unting luminaw. Isang imaheng nagpabilis sa tibok ng kanyang puso at nagpabara sa kanyang lalamunan. Nasa loob siya ng isang silid na gawa sa salamin. Isang hawlang salamin. At sa tapat niya, sa isa pang hawlang katulad ng sa kanya, mga 10 talampakan ng layo, ay may isang babae. Nakatali ito sa isang upuan. May mga pasa sa mukha. Ang buhok ay magulo. Ngunit ang mga matang yon, kahit puno ng pagod at sakit, ay nakatitig sa kanya. Mga matang 7 taon niyang hinahanap sa panaginip, sa mukha ng bawat estranghero, sa refleksyon ng kawalan. Diwa, bulong ni Kael. Ang kanyang boses ay tuyo at garalgal. Isang bahagyang nangiti, puno ng sakit ang sumilay sa labi ni Diwa. Kael! Sinubukan ni Kael na tumayo, ngunit natuklasan niyang ang kanyang mga kamay at paa ay nakagapos din sa upuang kinauupuan niya. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit ang metal na gapos ay hindi gumalaw. Walang silbi. Huwag! Sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw na naririnig sa pamamagitan ng isang speaker system sa loob ng mga selda. Huwag mong sayangin ang lakas mo. Tumingin si Kael sa paligid. Ang kanilang mga hawlang salamin ay nasa gitna ng isang malawak at modernong laboratorio. Sa paligid, may mga siyentipikong nakasuot ng puting coat, abala sa kanilang mga ginagawa na para bang ang mag-asawang nakagapos sa gitna ay isa lamang normal na bahagi ng kanilang eksperimento. At sa isang observation deck sa itaas, nakatayo si Silas, nakatingin sa kanila na parang isang Romanong emperador na nagmamasid sa kanyang mga gladyador. Ang kanilang muling pagkikita, ang sandaling pinangarap ni Kael sa loob ng 7 taon, hindi ganito, hindi sa isang hawla, hindi sa ilalim ng mapanuring mata ng kanilang kaaway. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang suntok ng kawalan ng pag-asa. Biglang bumukas ang pangunahing pinto ng laboratorio. 2 gwardiya ang pumasok. At sa pagitan nila, isang maliit na bata, si Tala. Nakatayo lang ito roon, ang kanyang maliit na backpack ay nasa likod pa rin niya. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Kael, patungo kay Diwa at pabalik. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit alam ni Kael na sa ilalim nito ay ang takot. Tala! Sigaw ni Kael. Anak, huwag kang matakot. Sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Dinala ng mga gwardiya si Tala sa espasyo sa pagitan ng 2 hawlang salamin. Tumingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa kanyang ama. Isang pamilyang pinaghiwalay ng salamin. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong laboratorio, malakas at puno ng pagmamalaki. Ang boses ni Silas mula sa intercom. Isang magandang tanawin, hindi ba? Sabi niya. Ang Del Rosario family, muling nabuo. Isang perpektong pagkakataon
para sa aking maliit na demonstrasyon. Bumaba si Silas mula sa observation deck, naglalakad na may awtoridad ng isang hari. May dala siyang isang metal na briefcase. Maingat niya itong inilapag sa isang mesa sa tabi ni Tala. Binuksan niya ito. Sa loob, sa isang higaang pelus, ay nakalagay ang isang high-tech na auto-injector at isang vial ng likidong kulay ube, ang amnestia. Sa loob ng maraming taon, panimula ni Silas, nagsasalita sa mga sayentipiko, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kina Kael at Diwa. Sinubukan nating gawing perpekto ang amnestia, ngunit palaging may isang problema. Unstable ito. Minsan, binubura nito ang lahat. Minsan may iniiwan itong mga fragment ng alaala, mga multo. Ngunit salamat sa dugo ng ating patient zero dito. Tinapik niya ng bahagya ang ulo ni Tala. Sa wakas, nakuha na natin ang perpektong formula. Kinuha niya ang vial at inilagay sa injector. Ang isang mahinang pag-click at pag-ugong ay pumuno sa katahimikan. Ngayon, para mapatunayan ang bisa nito sa buong mundo, kailangan natin ng isang dramatikong pagtatanghal. Patuloy ni Silas, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasamaan. Uunahin natin ang bata. Buburahin natin ang lahat sa isip niya. Ang kanyang pangalan, ang mukha ng kanyang ina, ang himig ng kanta, lahat. Hayop ka, Silas. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Sigaw ni Kael, nagpupumiglas ng buong lakas. Hindi alintana ang sakit habang ang metal ay kumakaskas sa kanyang balat. Pagkatapos, sabi ni Silas, hindi pinapansin si Kael. Isusunod natin ang ama. Para ikaw, Diwa, ang aking pinakamatalinong estudyante, ay magkakaroon ng pribilehiyong mapanood ang 2 taong pinakamamahal mo na maging blangkong papel. Makikilala ka pa kaya nila? O titingnan ka nila na parang isang estranghero? Iyan ang tunay na agham. Ang tawa ni Silas ay umalingaw-ngaw, isang tunog na purong kasamaan. Napayuko si Kael. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng pagkatalo. Lahat ng kanyang yaman, lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ng kanyang talino. Wala itong silbi dito. Pinanood niya ang kanyang anak na nakatayo sa bingit ng kawalan at wala siyang magawa. Ito ang kahulugan ng impyerno. Lahat ay nawala. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, narinig niya ang isang bagay, isang mahinang tunog mula sa selda ni Diwa. Tumingala siya. Nakatingin si Diwa hindi kay Silas, kundi sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit meron itong ibang mensahe. Isang mensaheng siya lang ang makakaintindi. Isang mensahe ng paumanhin, ng pagmamahal, at ng utos, at dahan-dahan, sa isang paraan na halos hindi mapansin. Bahagyang tumango si Diwa. Isang beses. Pagkatapos ay lumingon siya kay Tala. At sa kabila ng sakit at kawalan ng pag-asa, binuksan ni Diwa ang kanyang bibig. At nagsimula siyang kumanta. Isang himig na mahina, nanginginig, ngunit malinaw. Tulog na, aking Tala. Agad na naunawaan ni Tala. Tumingin siya sa kanyang ina. At ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bakal na determinasyon na hindi akma sa kanyang edad. Sumabay siya sa pagkanta. Sa gabing payapa, napahinto si Silas, hawak ang injector. Ilang pulgada na lang mula sa braso ni Tala. Tumingin siya sa ina, pagkatapos ay sa anak. Isang kunot ang lumitaw sa kanyang noo. Isang pagkalito sa harap ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Ano ang ginagawa nila? Isang huling walang saysay na oyayi bago ang katapusan. Hindi niya alam na ang kantang iyon ay hindi isang pamamaalam. Ito ang hudyat. Ang pinagsamang tinig ni Diwa at Tala ay hindi malakas. Ngunit sa loob ng tensyonadong katahimikan ng laboratorio, umalingaw-ngaw ito na parang isang kulog. Ang buwan at bituin,
Sa'yo'y magbabantay. Sa loob ng control room, ang maliit na icon na matagal nang natutulog sa system monitor ay biglang nagliwanag. Ang kantang iyon, ang partikular na pagkakasunod-sunod ng mga nota at tono na kinikilala ng boses ni Diwa at Tala, ay ang huling piraso ng password. Ang Trojan horse ay ganap ng nagising. Voice activation confirmed. Protocol. Liwanag's fall. Initiating sequence. Para kay Silas at sa kanyang mga siyentipiko, ang unang senyales na may mali ay isang mahinang pag-click. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa? Click! Ang mga electromagnetic lock sa mga hawlang salamin ni Kael at Diwa ay sabay na bumukas. Ang mabibigat na pinto ay umugoy. Lumilikha ng isang siwang. Click! Ang intercom system ay biglang namatay. Napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Click, click, click. Ang lahat ng pinto sa laboratorio, papasok at palabas, ay sabay-sabay na nagsara at nalock. Ang buong pasilidad ay naging isang malaking bitag. Isang matinis na alarm ang biglang umalingaw-ngaw. Ang mga puting ilaw ay namatay at napalitan ng mga nag-aapoy na pulang emergency light. Sa pangunahing monitor sa pader, ang logo ng Liwanag Innovations ay biglang nawala. Napalitan ng isang video na nagpe-play on loop. Ang mukha ni Silas mula sa video feed kanina, paulit-ulit na sinasabi, isang armas na kayang bumura ng alaala. Uunahin natin ang bata, ang perpektong formula. Kasabay nito, isang data packet na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang video, ang mga illegal na research file ng Magdumsi, ang mga financial record ng mga transaksyon ni Silas ay automatikong ipinadala mula sa isang hidden server sa isang secure na linya patungo sa Department of National Defense, sa NBI, at sa 3 pinakamalaking international news agencies. Ang plano ni Diwa ay hindi lang para tumakas. Ito ay para wasakin si Silas nang walang matitirang abo. Nabitawan ni Silas ang injector. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng pagmamalaki, ay napalitan ng pagkabigla, pagkalito, at sa huli, isang dalisay na galit ng isang haring nakikitang gumuho ang kanyang kaharian. Anong nangyayari? Sigaw ni Aya, I shut down ang system now. Ngunit huli na. Ang sistema ay wala na sa kanyang kontrol. Ito ay pag-aari na ni Diwa. Sa gitna ng kaguluhan, tinulak ni Kael ang pinto ng kanyang selda. Kahit nakagapos pa rin ang kanyang mga paa sa upuan, nagawa niyang itumba ang sarili pasulong, palapit kay Tala. Ganoon din ang ginawa ni Diwa. Mula sa magkabilang direksyon, gumapang sila palapit sa kanilang anak. Si Kael ang unang nakarating. Ginamit niya ang bigat ng kanyang katawan at ng upuan para harangin si Silas na akmang hahablutin si Tala. Si Diwa naman, gamit ang isang piraso ng basag na test tube na nakuha niya mula sa isang tray, ay mabilis na pinutol ang plastik na gapos sa kamay ni Tala. Anak, tumakbo ka sa likod ko, utos ni Diwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, si Kael at Diwa ay magkasama, magkatalikod, isang pader sa pagitan ng kanilang anak at ng panganib. Ang galing mo, Diwa. Ang galing-galing mo, sabi ni Silas. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na kalma habang pinapanood niya ang kaguluhan. Isang huling laro, isang huling pakana. Ngunit nakakalimutan mo, sa loob ng hawlang ito, ako pa rin ang pinakamalakas na hayop. Sumenya siya sa kanyang mga gwardiya. Hulihin sila. Buhay o patay, hindi na mahalaga. Dito na nagsimula ang tunay na laban. Ang mga siyentipiko ay nagtakbuhan sa takot, ngunit ang mga security personnel ay sumugod. Si Kael, gamit ang talino ng isang negosyanteng sanay sa hostile takeovers, ay hindi lumaban gamit ang lakas. Ginamit niya ang paligid. Itinulak niya ang isang cart na puno ng mga kemikal patungo sa mga gwardiya, na lumikha ng makapal at nakakasulasok na usok. Diwa! Ang main gas line. Sigaw niya. Agad na naintindihan ni Diwa.
tumakbo siya patungo sa isang control panel sa pader. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa laboratorio para i-override ang safety protocols. Isang malakas na hissing sound ang narinig, ang paglabas ng flammable na anesthetic gas. Lahat! Labas! Sigaw ng isang gwardiya na pagtanto ang panganib. Habang ang lahat ay nagkakagulo, si Kael at Diwa ay kumilos nang may perpektong kooperasyon na para bang hindi sila nagkahiwalay kahit isang araw. Siya ang nagsisilbing panangga, habang si Diwa ang utak. Pinutol ni Diwa ang mga gapos ni Kael gamit ang parehong piraso ng salamin. Sa wakas, malaya na sila. Niyakap ni Kael si Diwa ng mahigpit, isang yakap na puno ng 7 taong pangungulila. Akala ko. Mamaya na, Kael, sabi ni Diwa. Humiwalay sa yakap. Kailangan nating makaalis dito. Ngunit hinarangan ni Silas ang kanilang daan patungo sa emergency exit. Ang kanyang mukha ay nababalot ng kabaliwan. Sa isang kamay, hawak niya ang injector ng amnestia. Sa kabilang kamay, isang lighter. Walang aalis, sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat. Isang iglap ng katahimikan, isang standoff. Sila laban sa isang taong wala nang babalikan pa. Ngunit sa gitna ng tensyon, napansin ni Diwa ang isang bagay. Ang sprinkler system. Ang system na direktang konektado sa fire alarm. At sino ang may hawak ng fire alarm pull station? Ang maliit na batang nakatayo malapit sa pinto. Halos hindi napapansin sa gitna ng kaguluhan. Tumingin si Diwa kay Tala. Muli, isang bahagyang tango. Isang mensahe na silang dalawa lang ang nakakaalam. Habang nakatuon ang atensyon ni Silas kina Kael at Diwa, dahan-dahang umatras si Tala, ang kanyang kamay ay papalapit sa pulang kahon sa pader. At sa gitna ng lahat, si Silas, sa kanyang kabaliwan, ay hindi napansin ang pinakamalaking panganib sa lahat. Hindi ang gas, hindi ang mag-asawa, kundi ang maliit na batang minamaliit niya. Biglang sumigaw si Kael, "Tala! Wag!" Isang diversion. Lumingon si Silas sa direksyon ni Kael, nagtataka. At sa sandaling iyon, hinila ni Tala ang lever. Isang nakakabinging sirena ang umalingaw-ngaw. At mula sa kisame, bumuhos ang tubig. Huli na nang mapagtanto ni Silas ang kanyang pagkakamali. Itinaas niya ang lighter. Ngunit bago pa man niya ito masindihan, nabasa na ito ng tubig mula sa sprinkler. Walang silbi. Sa parehong sandali, sumugod si Kael. Ngunit si Silas, sa huling akto ng desperasyon, ay hindi si Kael ang tinerget. Mabilis siyang lumingon at hinablot ang pinakamalapit na tao sa kanya. Si Tala. Kinuha niya ang bata bilang kanyang human shield at sinakal ito habang itinutok ang injector ng amnestia sa leeg nito. "Isang galaw pa, Del Rosario," sigaw ni Silas habang dahan-dahang umaatras patungo sa isang service exit. "At sisiguraduhin kong ang huling makikita ng anak mo ay ang mukha ko bago siya tuluyang maging wala." Ang service exit ay bumukas patungo sa helipad. Ang buhos ng tubig mula sa sprinkler system ay napalitan ng hampas ng malakas na hangin at ambon. Sa labas, isang bagyo ang namumuo, isang salamin ng kaguluhan sa loob. Ang langit ay kulay abo at galit. Ang mga elisin ng helicopter ni Silas ay nagsisimula ng umikot. Ang tunog nito ay isang dagundong na nagbabanta. Kinaladkad ni Silas si Tala palayo sa gusali, patungo sa naghihintay na helicopter. Ang braso niya ay mahigpit na nakapulupot sa leeg ng bata, habang ang injector ng amnestia ay matatag na nakatutok dito. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya kina Kael at Diwa na maingat na sumusunod. Pinapanatili ang distansya. "Isang maling galaw at ituturok ko ito." Si Kael ay puno ng adrenaline, handang sumugod anumang oras. Ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya, ang kamay ni Diwa. "Huwag, Kael," bulong ni Diwa, ang kanyang boses ay kalmado sa gitna ng unos.
Gusto niyang magpanik tayo. Huwag nating ibigay sa kanya yon. Tumingin si Kael sa kanyang asawa. Sa kabila ng mga pasa at basang damit, nakita niya ang siyentipiko, ang strategist, ang babaeng laging nauuna ng 3 hakbang. Nagtiwala siya. Anong gusto mo, Silas? Sigaw ni Kael. Sinusubukang bilhin ang kanilang oras. Pera? Pwesto? Ibibigay ko ang lahat. Pakawalan mo lang ang anak ko. Isang baliw na tawa ang sagot ni Silas, mas malakas pa sa ugong ng helicopter. Ang pera mo? Ang Del Rosario Corp? Mga basura. Ang gusto ko ay ang legacy ko. Ang gusto ko ay makita kang masira. At ito, idiniin niya ang injector sa leeg ni Tala. Ito ang magbibigay sa akin yon. Hindi mo na kailangan ng bata, Silas. Sigaw naman ni Diwa. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na nagpatigil kay Silas sa paghakbang. Hawak mo na ang formula. Nakuha mo na ang mga notebook ko. Bakit mo pa kailangan ng dugo niya? Dahil siya ang patunay. Sagot ni Silas. Siya ang buhay na simbolo ng talino mo. At hanggat nabubuhay siya na may alaala, nabubuhay ang anino mo para takpan ako. Kailangan ko siyang burahin. Ang pag-amin na iyon, hindi tungkol sa agham, hindi tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa inggit. Isang personal na krusada laban sa multo ng kanyang estudyante. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Diwa. Kahit makuha mo ang lahat, Silas, sabi niya, dahan-dahang humahakbang palapit, ang kanyang mga kamay ay nakataas. Hinding-hindi mo makukuha ang isang bagay, ang pagkilala. Tumahimik ka. Kahit anong gawin mo, patuloy ni Diwa, ang kanyang boses ay tila isang kutsilyo. Sa huli, maaalala ka lang ng mundo bilang ang taong nagnakaw ng gawa ni Diwa Serrano. Ang mga salitang yon ay tumama sa puntirya. Ang mukha ni Silas ay namula sa galit. Ang kanyang pagkakahawak kay Tala ay bahagyang lumuwag. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Diwa. Pero may solusyon dyan, Silas, alok ni Diwa. Isang huling regalo mula sa iyong paboritong estudyante. Mula sa isang maliit at waterproof na bulsa sa kanyang pantalon, isang bagay na hindi napansin ng mga gwardiya, may kinuha si Diwa. Isang maliit na vial na may lamang likidong kulay ginto. Ano yan? Tanong ni Silas. Ang kanyang mga mata ay nag-aalinlangan. Ang antidote, sagot ni Diwa. Ang bagay na hindi mo kayang gawin. Ang gamot na kayang ibalik ang lahat ng binura ng amnestia. Ibibigay ko ito sa iyo. Ang huling piraso ng puzzle, kapalit ng anak ko. Natigilan si Silas, ang antidote. Ang tanging bagay na kulang sa kanya, ang ultimate safety net, ang simbolo ng kanyang ganap na tagumpay. Ang kanyang kasakiman ay nakipaglaban sa kanyang galit at gaya ng dati, nanalo ang kasakiman. Ihagis mo rito, utos niya. Hindi, sagot ni Diwa. Maglalakad ako palapit, ilalagay ko ito sa sahig. At habang kinukuha mo, pakakawalan mo ang anak ko. Dahan-dahang naglakad si Diwa. Bawat hakbang ay maingat. Ang hangin ay humahampas sa kanyang buhok. Ang ulan ay lumalakas. Si Kael ay nanatiling nakahanda. Ang kanyang mga kalamnan ay tensyonado. Naghihintay ng hudyat. Nang nasa gitna na si Diwa, yumuko siya at maingat na inilapag ang vial sa basang semento. Ang mga mata ni Silas ay nakatutok sa gintong likido na parang ito ang banal na kopita. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang ambisyon. Sa sandaling iyon ng kanyang pag-aalinlangan, isang maliit na boses ang narinig. Pabagsak na po ang bituin, sigaw ni Tala. At mula sa kanyang kamay, isang maliit at makintab na bagay ang lumipad. Isang maliit na metal na baret na may hugis bituin, ang paboritong pansipit sa buhok ni Tala. Ang bagay na ibinigay sa kanya ni Althea. Hindi ito itinapon ni Tala kay Silas. Itinapon niya ito sa isang puddle ng tubig malapit sa isang junction box na bahagyang nakabukas dahil sa kaguluhan kanina. Ang metal ay tumama sa tubig
Ang tubig ay pumasok sa junction box. KRZZ, isang malakas na kislap ng kuryente ang sumabog mula sa kahon. Ang mga ilaw sa helipad ay biglang namatay at muling sumindi. Ang biglaang ingay at liwanag ay sapat na para magambala si Silas sa loob ng 1 segundo. 1 segundo lang. "Ngayon, Kael," sigaw ni Diwa. Ang 1 segundo ay sapat na. Sumugod si Kael na parang isang torpeda. Hindi niya inatake si Silas. Inatake niya ang braso nitong may hawak sa injector. Gamit ang isang perpektong galaw, sinunggaban niya ang braso ni Silas at ipinihit ito. Napasigaw si Silas sa sasakit. Nabitawan niya ang injector at si Tala. Agad na niyakap ni Diwa ang kanyang anak at hinila ito palayo sa panganib. Ngunit hindi pa tapos si Silas. Kahit may bali sa braso, ang kanyang kabaliwan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sinuntok niya si Kael sa mukha at gumanti naman si Kael. Nagsimula ang isang marahas at desperadong laban sa gitna ng bagyo, sa ilalim ng umiikot na ilisin ng helicopter. Suntok, tulak, gulong. Sa huli, nagawa ni Kael na itulak si Silas palayo. Nawalan ito ng balanse sa madulas na sahig. At sa pag-atras niya, ang kanyang likod ay tumama sa umiikot na tail rotor ng helicopter. Isang nakakakilabot na tunog. At pagkatapos, katahimikan, maliban sa tunog ng hangin, ulan, at ng helicopter na unti-unting namamatay. Nakahinga ng malalim si Kael, basang-basa, puno ng galos ngunit buo. Sa di kalayuan, ang tunog ng papalapit na sirena at isa pang helicopter, ang Coast Guard, ay nagsimulang marinig. Papalakas ng papalakas, ang data packet ni Diwa ay nakarating na sa destinasyon nito. Tumakbo si Kael, palapit kina Diwa at Tala. Niyakap niya ang dalawa ng mahigpit, isinubsob ang kanyang muka sa kanilang basang buhok. Ang kanyang reyna, ang kanyang prinsesa, ang kanyang pamilya. Tapos na, bulong ni Diwa. Yakap-yakap sila pabalik. Sa wakas, tapos na. Nakatayo sila roon, 3 tao laban sa mundo, habang ang mga ilaw ng pag-asa ay papalapit ng papalapit. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Kael. Isang tanong na kailangan niyang masagot para tuluyang gumaling ang kanyang puso. Nang tumingin siya sa mga mata ni Diwa, mga matang puno ng pagmamahal at sakit, tinanong niya ito sa isang bulong na halos hindi marinig sa hangin. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ka nagtiwala sa akin? Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga balita tungkol sa pagbagsak ng Liwanag Innovations at sa Isla Escondida incident ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng mga legal na proseso na hindi na bahagi ng mundo ni Kael. Ang kanilang mundo ngayon ay mas maliit, mas tahimik, at mas mahalaga. Nasa isa sila sa mga lumang bahay bakasyonan ng pamilya Del Rosario sa Batangas. Isang bahay na gawa sa kahoy, nakatayo sa ibabaw ng isang burol na tanawang dagat. Malayo ito sa lahat. Dito, ang tanging maririnig lang ay ang hampas ng alon sa dalampasigan at ang tawanan ng mga bata. Sa isang malawak na balkonahe, nakaupo si Kael at Diwa sa isang duyan magkatabi. Sa di kalayuan, sa damuhan, si Tala ay abala sa pagpapakilala sa kanyang 2 kapatid na kambal na nakahiga sa isang malaking kumot. "Ito si Kuya Leon," sabi ni Tala sa isa sa mga sanggol. "At ito naman si Ate Luna. Ako naman si Ate Tala. Ako ang bahala sa inyo." Ang tanawing iyon, isang tanawing simple ngunit perpekto, ay nagdulot ng isang ngiti at isang kirot sa puso ni Kael. Napakaraming taon ang nasayang. Huminga siya ng malalim at muling tinanong ang katanungang bumabagabag sa kanya mula pa noong gabing iyon sa isla. "Diwa," mahina niyang sabi. "Bakit?" Hindi agad sumagot si Diwa. Pinanood niya ang kanilang mga anak.
Ang hangin mula sa dagat ay marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Hindi dahil sa hindi ako nagtiwala sa iyo, Kael. Panimula niya, ang kanyang boses ay malambing. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ay dahil sa sobrang pagtitiwala ko. Nagtiwala ako sa lakas mo, sa talino mo, at sa pagmamahal mo sa akin. Tumingin siya kay Kael. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kalinawan na ngayon lang nakita ni Kael. Nakita ko kung paano ka kinain ng galit at paghihiganti noong una kong sinabi sa iyo ang tungkol kay Silas. Nakita ko na kung sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan, susugod ka sa isang giyera na hindi mo pa kayang ipanalo. Ilalagay mo ang sarili mo sa panganib. Ilalagay mo ang buong kumpanya sa panganib. At ayokong mangyari yon. Kaya pinili mong harapin ang lahat ng mag-isa? Tanong ni Kael. Baka sa boses niya ang sakit. Pinili kong protektahan ka, Kael. Sagot ni Diwa. Katulad ng palagi mong ginagawa para sa akin. Nagtayo ka ng mga pader para protektahan ako sa mundo sa labas. Ako naman, nagtayo ako ng pader para protektahan ka mula sa mundo ko. Pareho tayong mali. Inabot niya ang kamay ni Kael. Ang akala ko, ang pagprotekta sa'yo ay ang paglayo sa'yo. Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na proteksyon ay ang pagharap sa lahat ng magkasama. Patawarin mo ako sa sakit na idinulot ng desisyon ko. Patawarin mo ako sa 7 taon na nawala sa atin. Tinitigan ni Kael ang kanilang magkahawak na kamay. Ang lahat ng galit, lahat ng pait, lahat ng pagsisisi na kinimkim niya ay unti-unting natunaw, katulad ng bulan ng alon sa dalampasigan. Ako ang dapat humingi ng tawad, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako nakinig, Diwa. Ang yabang ko, ang pagiging kampante ko, iyon ang naglagay sa'yo sa panganib sa simula pa lang. Kung naniwala lang sana ako sa'yo noon. Shhh, sabi ni Diwa. Inilagay ang kanyang daliri sa labi ni Kael. Tapos na yon. Ang mahalaga ay kung anong nasa harap natin ngayon. At itinuon nila ang kanilang pansin sa tanawin sa harap nila. Si Tala, ngayon ay nakaupo na sa pagitan ng kambal. Kinuha niya ang kamay ng isa at marahang tinuruan itong pumalakpak. Ang pamilya natin, bulong ni Kael. Ang ating bukang liwayway, dagdag ni Diwa. Niyakap ni Kael ang kanyang asawa at sa pagkakataong yon, sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman niya ang isang kapayapaan na mas malalim pa sa karagatan sa kanilang harapan. Ang mga sugat ng nakaraan ay malalim at marahil ay mag-iiwan ng peklat. Ngunit ang mga peklat ay tanda ng mga labang na ipanalo. At ang pinakamahalagang laban, ang laban para sa kanilang pamilya, ay naipanalo na nila. Maya-maya, lumapit si Tala sa kanila. Mommy, Daddy, sabi nito. Umiiyak po si Luna. Pwede po ba nating kantahin yung secret song natin? Nagkatinginan sina Kael at Diwa at isang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Tumayo sila at lumapit sa kumot kung saan nakahiga ang kambal. Umupo si Kael sa isang tabi at si Diwa sa kabila. Si Tala ay naupo sa gitna. Kinarga ni Kael si Leon. Kinarga ni Diwa si Luna. At magkakasama, bilang isang buong pamilya, sa unang pagkakataon, nagsimula silang kumanta. Ang himig ay umakyat sa hangin. Hindi na isang password para sa isang Trojan horse. Hindi na isang hudyat para sa isang laban. Ito ay isa na lamang oyayi. Isang kanta ng pag-ibig, ng paghilom, at ng isang pangako na kahit gaano kadilim ang gabi, sa huli, palaging may isang bituin na magsisilbing gabay pauwi. Tulog na, aking Tala, sa gabing payapa, ang buwan at bituin, sa'yo'y magbabantay, dito lang si nanay, dito lang si tatay, sa aming piling, ligtas ka habang buhay. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin
na ang tunay na lakas ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa lalim ng pagtitiwala, sa bigat ng sakripisyo, at sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang kwento ni Kael, Diwa at Tala ay isang paalala na ang pag-ibig ay ang tanging liwanag na kayang tumagos sa pinakamadilim na anino ng nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot at inspirasyong baon-baon sa inyong puso. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.